ang alam ng lahat, kailangan mong maging math genius para matuto ng Forex. But that is wrong. The truth is, hindi mo kailangan maging magaling sa math para matuto ng Forex. Kung kaya mong mag-compute ng benta sa business mo, o kaya mong i-budget ang sweldo mo, kaya mo rin intindihin ng Forex. Need mo lang talaga ng tamang guide. So bago matapos ang episode na to, matututunan mo ang basic of Forex, how to start the right way, and smart. Hi everyone, my name is Gab, Smart Trade Smart Analyst, and for today's episode, kasama natin si PJ, isang student na just like many of you, curious siya sa Forex, pero dati meron siya struggles at misconceptions din. Hi PJ, welcome to Smart Trade Talks. Hello Sir Gab. Thanks for having me today, no? PJ, share mo naman sa amin kung paano ka na curious sa Forex. Actually Sir Gab, naging curious ako sa Forex kasi nakita ko siya online. Okay. Marami daw nagsasabi na maganda daw yung Forex, itry mo yung Forex. And for you to know kasi, mahilig kasi ako mag-analyze na tao. Kaya I've decided na mag-learn on my own sa Forex. And tama yung sinabi mo kanina na hindi kailangan maging magaling ka sa math or dapat mathematician ka pagdating sa Forex trading. Kasi, Forex, di ba? Puro numbers and charts. Kaya, nagbumukha siyang intimidating sa mga tao. So in PJ, napag-usapan natin kanina na sa trading, hindi mo kailangan maging magaling sa math. But alam mo ba na isa sa mga most common misconceptions sa trading is pag nag-start sila mag-trade or mag-invest right away, yayaman sila, no? But Correct. isa yun sa sa pinaka madalas na dinedebunk ng mga magaling sa traders, no? Kasi ang trading, this is not a one-time get-rich program. I think you can agree with me, no, regarding sa part na yun. And kung nagsisimula ka sa trading, ang kailangan mo lang talaga is yung foundations of the Forex market or the Forex terminologies, no? So, let me explain din sa iyo, PJ, kung paano nga ba nag-work yung Forex in general. Well, ang Forex is actually derived from the word foreign exchange. Or basically, if we define it sa investment terminologies, this is where the buying and selling of currencies takes place. Or basically, exchange one currency to another. But in general, na Forex trading, I think, nakapagpapalit ka naman na siguro sa local money changers natin. Yes, I tried once. Tried once, no? So, halimbawa, PJ, meron kang $200. So, ang ginawa mo, you split that to $100 na bill. So, let's say today, ang palitan is dollar against the peso is 55. So, if you exchange yung $100 mo to the exchange rate of 55, meron kang 5,500 pesos. Now, after few months, yung natitirang $100 mo during that time, no? Let's say nasa 58 yung palitan. So, you exchange yung isang $100 mo to 58 pesos, then meron kang 5,800. So, in that way, in a span of few months, meron kang 300 pesos na difference dun sa original na 55 pesos mo, which is unang pinalit mo, no? So, basically, that's how you guys earn sa Forex trading. But that's the over-the-counter or OTC type kasi meron kang physical money, you exchange it to another currency. But yung ginagawa nating trading nowadays, since nasa fintech era na tayo, gumagamit tayo ng applications or we call it platforms to trade those currencies. And ang kagandahan doon, hindi mo kailangan ng physical money to trade those currencies because yung market price is naka-encrypt sa platform. So it means, yung ginagawa nating trading, we're just speculating whether umakyat or bumagsak yung presyo ng isang currency by means of buying and selling. But yung sa ginagawa nating speculations, para tayo kumita ron is if tumama yung positions mo, if tama yung timing, nag-place ka ng isang specific currency, umakyat yung value, then you're gonna earn profits. And conversely, kung nag-place ka naman ng sell, bumagsak yung value, then you're gonna get profits as well. Kaya ang Forex trading, kilala rin siya as a two-way profit system or two-way profit potential kasi in both directions, pwede kang kumita ng profits. But, for beginners, kailangan nyo lang talaga ng foundations sa Forex kung gusto nyo matutunan. And at the same time, kailangan talaga ng proper timing for you to earn, regardless kung anong currency yung gusto mo i-trade. The way you explain it, Sir Gabi, mas lalo ko siyang nagets. So, ang Forex pala is parang simpleng palitan lang, no? Pero sa Forex, mas malaki o mas maraming opportunities yung kaya niyang i-offer. Pero alam mo nun, sobrang dami ko ring napagdaanan dati. So isa na dyan yung information overload.
Sa sobrang daming technical terms, charts, candlestick patterns, or rather candlestick itself lang, no? Hindi ko alam kung ano yung uunahin. So, pangalawa, time, oras. So, Correct. ako bilang estudyante, sobrang hirap i-balance nung pag-aaral ng Forex tsaka yung pag-aaral ko sa academics. Isa pa dun yung iniisip ko minsan na baka scam yung Forex, no? And nakakala ko rin na baka kailangan ko magbayad ng malaki para matuto. And I believe yun yung mga naging biggest hesitations ko sa trading. So yun, PJ, sobrang relatable ako dun sa na-mention mo kanina na struggles mo kasi just like you, I was once a beginner. But for those na nanonood ng podcast na to right now, just gonna give you a tips or maybe tricks para hindi kayo ma-paralyze no, sa current struggles nyo. So number one is yung info overload, which is I think na-mention mo kanina. Sa part na yan, nung nagsisimula ako, marami din ako pinapanood na videos no, about trading. Dumating sa point na hindi ko natatapos yung video tas skip, no? And dito, na-apply ko yung less is more. Ikaw ba naniniwala ka na less is more? Or na-adapt pa siya sa lahat ng bagay? Yeah, actually, less is more, narinig ko na yan. So, personally, naniniwala rin ako sa kasabihan na yan. Well, hindi naman sa lahat ng bagay, no? But sa trading, in my own opinion, and based sa personal experience, dito ko na-apply yung less is more. Kasi dun sa tinatawag nating learning curve ng isang tao, the more na marami silang pinapanood or maybe pinabasa na bagay, if pinagsasabay-sabay nila yun, bumabagsak yung kanilang learning curve, no? So instead na matuto sila ng mas mabilis, so ang ending nun is bumabagal pa yung process nila, no, sa trading. So kung ikaw, marami kang pinapanood or binabasa na articles about trading, kung nagsisimula ka pa lang talaga sa forex trading in general, kailangan mo lang talagang simulan yung foundations or yung building blocks ng trading, no? So next natin, PJ, is time management. So ikaw, since na-mention mo, you're currently studying, paano mo ba na ma-manage yung, syempre, yung time mo while studying and trading at the same time? Ang buhay estudyante, papasok ka dyan ng 7 a.m. Yung iba, papasok ng 9 a.m. up to 5 p.m. So given that, ang isang option mo na lang is tuwing gabi magti-trade, right? Ang trading kasi, business yan. So di mo siya pwedeng pagsabayan sa school. Like for example, nagtuturo yung teacher mo or yung prof mo tapos nagtitrade ka, hindi pwedeng gano'n. Tama, di ba? Tama. If ako, student, ang personally ginagawa ko is sa gabi na lang titrade. Actually, specifically, mga 8 p.m. onwards, magbukas ng New York session. Correct. From that, mas nakaka-focus ako kasi tapos na ako mag-aaral, tapos na yung school, mas nakaka-focus ako sa trading. And mas nagiging malaki yung chance na pagiging profitable ko. Kasi nag-i-stick na ako sa isang gawain. Except sa school. Tama yun, no? Kasi ang trading naman is 24/5. So yung mga nagsisimula, they can trade Mondays to Fridays, 24 hours. No? So it doesn't matter kung anong time sila available. Like na-mention mo, US session, US market, which is sa atin, pwede kang mag-trade ng around 8 p.m. onwards hanggang madaling araw. And then another trading session ng umaga. So if hindi ka available ng umaga, it doesn't matter. You can trade maybe in the afternoon or maybe sa gabi, no? Like na na-mention. But dun sa time management, lalo sa mga syempre siya nagsisimula, no? It doesn't mean na nakita mo yung platform, marami kang kailangan pag-aralan, kailangan mo siyang tutukan the entire day. For me, at least 30 minutes a day, in my opinion, is enough. Hindi mo kailangan tutukan yung charts the whole day. Kasi syempre, marami pa namang araw na pwede mo siyang titigan. And since I've mentioned that the market is open 24/5, if you're not available ng morning, pwede mo siyang tignan ng gabi, no? Next natin, PJ, is risk management. So ikaw ba, anong tinatrade mo ngayon? Live or dem? Ngayon, nasa demo account pa lang ako. Okay. Kamusta naman yung demo account mo? So far, so good kasi na-apply ko yung mga learnings ko sa forex trading into demo trading. So sa pag-usapan natin yung risk management, ano ba yung risk mo per trade? Is it in percentage or naka-base ka sa structure ng market? That's a good question, Sir Gab, no? Personally, nag-risk ako per percentage. So, specifically 1% yung ni-risk ko lagi sa every trades. Sa trading, merong dalawang pwede mangyari. Mag-profit ka or matalo ka, right? If ever man na matalo ko, ang mindset ko lang dun is accept it and do trade again in another day. Okay. Kasi sabi mo nga kanina, 24/5 ang market. So merong maraming opportunities na available for you.
correct yun na sabi mo, and then you're risking 1%, which is a decent amount actually, a decent percentage. Sa mga nagsisimula sa trading, isang common misconceptions din is, let's say nag-place sila ng trade, tas kumita. And then, ang iniisip nila, the next few trades, mag-profits ulit yung positions nila, no? So, ikaw ba, ano ang masabi mo sa part na yun? Actually, kung isipin natin, nakakatawa. Sana ganun nga talaga, no? Sana tuloy-tuloy yung profits. Pero for me, hindi siya ganun eh. Not all the time magpo-profit ka sa market. Correct. So there will be times na sunod-sunod naman yung loss mo. So yun yung counterpart. Pero hindi ko naman sinasabi na lagi ka na lang matatalo, lagi ka mananalo. May times din na talo panalo. So break even lang. Break even, no? Pero sa trading kasi, wala yung posible, no? If let's say ang goal mo lang per month is 5% or maybe 10, but sobrang ganda ng market, naging favor sa yung trades, you can actually earn beyond that sa trading. Let's say, in-expect mo 5, then in a month, kumita ka ng 50%. Possible yun sa trading kasi wala yung posible sa forex market in general. Sa trading na ginagawa natin, yan ang tinatawag na stop loss orders or stop loss in general. Basically, when we talk about stop loss, this is a command sa platform where traders can set their risk per trade. So, ikaw, nabanggit mo kanina, 1% yung nire-risk mo. So, it means naglalagay ka talaga ng stop loss, which is 1% based sa capital na meron ka ngayon. Sa mga nagsisimula, lagi yung tandaan na every time na mag-place kayo ng trade, lagi yung lagyan ng stop loss. Kasi sa market, every single day may mga market uncertainties. Correct. Hindi natin sure no, kung bullish yung isang pair na trade mo, kinabukasan pwedeng mag-drop sharply or mag-bearish yung market. And overall, risk management keeps you in the game habang natututo. Actually, throughout our conversation, no, parang gumawa yung loob ko. Kasi dati, akala ko kailangan sabay-sabay mong dapat matutunan yung mga concept sa Forex. Pero nung discover ko yung roadmap sa Smart Trade, step-by-step process pala siya. So, from rookie level, proficient, to mastery. So, for me as a student, mas organized way yung ganun. So, ma-avoid natin yung information overload. Kumbaga, may guide ka na sinusundan. Tama. Since na-mention mo na yung roadmap ni Smart Trade, sa mga nagsisimula na gusto matuto ng trading, kung saan nakapag-register sila sa mga sessions ni Smart Trade, hindi na nila kailangan isipin ko ano yung unahin. Kasi nga, meron silang rookie until master trader track. So, kung nagsisimula ka lang, simula ka sa rookie, and then eventually, kung natutunan mo na, who knows, no, baka mabot ka sa master trader track. And isa rin sa common misconceptions ng nagsisimula sa trading, gusto nila mag-aral, kailangan nila magbayad ng mahal na fees para makikita ng lahat. Pero sa Smart Trade, I can vouch na from rookie until master trader track, talagang libre yung sessions na pinibigay nila. Totoo, no, Sir Gab? Akala ko dati, kailangan na maging paid sessions yung Forex para matuto ka. Pero nung na-discover ko yung Smart Trade, alam mo yung best part? Libre siya. Correct. Apart from that, meron tayong mga local coaches, no? Experience actually. Experience sila lahat. And from there, meron kang direct interaction with them. So, ramdam mo talaga yung support. So, for me, mas madali na maintindihan ko yung Forex. For our listeners, if you're struggling the same challenges like info overload, lack of time, or maybe fear of losing money, tandaan, hindi ka nag-iisa. Smart Trade is here with free sessions, one-on-one guidance, and a clear roadmap to help you start smart. We also do university roadshows, so abangan nyo rin kami sa campus nyo soon. And don't forget to follow Smart Trade Talks for more conversations on trading, investing, and financial literacy. Until next time, and remember, trade smart with Smart Trade.